So mga ka-next, bali ito nga po yung pinakahanap buhay namin dito nung hindi pa po tayo nabablog natin, hindi po tayo nakapunta ng Batangas. So yun mga ka-next, update ko po kayo dito sa garden ni Mama. Nung nakaraan po ko napanood din po sa vlog ni Kainday, tinulungan ko po si Mama nung nakaraan. So yun, ito nga po mga ka-next, no, sinabi ko sa inyo kahapon nung nalinisan po natin itong mga halaman dito ni Mama nung bisita dito. Malamig na tanghali po sa ating lahat mga kanegs. Ang oras po natin ay alas 11:16 na po ng tanghali. Yung so dito nga po kami sa Pasig, no, dahil po nabayad po kami ng motor ni Kainday at nagpa-change oil. So nagpalit na rin po ng pinaka-filter doon sa pinaka-site, pinaka-oil, no. Filter din sa oil filter. So panoorin nyo lang sa kanyang vlog. Naulan nga po dito sa Pasig at nagpapahinga lang po kami. Maya po punta po kami uwi po kami na Romblon dahil nga po si Papa po kanina ay nadisgrasya na naman sa motor kasama yung asawa ni David. Salamat po at galos lang po yung kanilang yung kanilang inabot dahil mamili yung sana sila kanina ng paninda ni Mama dun sa tindahan. Ayun, so nabangga nila yung aso dahil lumabas daw kagad dun sa may bahay. Kaya hindi napansin kagad ni Papa. So natumba nga yung motor yun, kasama silang dalawa sa Jinsen. So update ko lang po kayo maya mga ka-next pag na po tayo sa Niñas, no, sa may Romblon. So siguro po kahit doon muna kami ni Kainday maya pag tumila po yung ulan dahil nga po hindi po kami nakapagtanghalian. Ayun. Yan, so kahit ganito po mga ka-next, maulan po dito pero ang init po ng kuan, mainit alinsangan po, no. Napawisan pa nga po ko kahit naulan dito. Sobrang iba talaga yung klima dito mga ka-next kumpara dun sa Kalaka pag ganitong naulan, sigurado kan dun sa lamig, pero dito kahit naulan hindi yung maramdaman yung lamig mga ka-next. Siguro na lang, no, pwera na lang kung naligo kayo sa ulan doon, sigurado lamigin kayo, pero pag ganito na dito kayo silong naulan, hindi ko kayo makaramdam ng lamig mga ka-next. So malapit lang nga po dito yung BPI, no, yun ang BPI, yan. So hindi ito kayo busy lang mga ka-next. So natulipas ng ilang minuto mga ka-next ay tumila na nga po yung ulan, no. Ayan, so maya po alis na po tayo at bibili pa pala po kami ng gamot ni Papa, no, dun sa butika. Ayan. So yan mga ka-next, at andito na nga po tayo ngayon sa Romblon, no, at tambay po muna tayo dito sa tindahan ni Mama dahil wala po tayong magawa at tamang pahinga muna mga ka-next, no, at maya po ay magsusundo po tayo ng mga bata dun sa school dahil may pasok sila ngayon. At ngayon po natin malalaman, no, kung ano po yung kanilang mga exchange gift dahil nga po bukas ay na nga po nila Christmas party. So mamaya po ibibili po tayo ng pang exchange gift ng mga bata at yun nga po bukas siguro at kung ano lang po yung maibigay natin dun para sa kanilang Christmas party, no. Siguro okay na po siguro nang bigay po tayo ng dalawang lechon na manok para nga po dahil may sila, no, last party, pang kain po nila o pang ulam nila. Ang iba po nag-ambag-ambag din naman po ng mga pansit, spaghetti, kung ano po yung may ambag nila ng iba, no. So sa atin po bibili lang tayo bukas ng lechon manok para may doon, no. Kaya ito po yung trabaho namin dito ngayon mga ka-next dahil nga po pag walang trabaho, marites, yun na tamang pahinga lang. Ubus na matinda. Ayan. Ubus na to.
So mga ka-next, bali ito nga po yung pinakahanap buhay namin dito no, nung hindi pa po tayo nabablog no, at hindi po tayo nakapunta ng Batangas. Ito nga po yung hanap buhay natin dito at pag-ani po ng palay. O, tingnan nyo po yung palay mga ka-next, ay hindi po maganda yung pagka kuano, tawag din yung pagka tawag doon. At sabi ho ng mga kaibigan ko nung kagabi nung nagkita-kita po kami dahil po ano tawag doon, dahil nga po sila po yung nag-operate ng pinaka-tracer mga ka-next. Yung pinaka-tracer po yun ang pinaka anuhan ng palay dito, yung pinaka inano ng tracer ng palay para nga po maging ano siya no, bago mahiwalay siya kanyang pinaka ano, pinaka dahon. Ayun, so yun, at sabi nga nila sobrang ano daw ng ani ngayon ng palay mga ka-next, yung parang ano tawag ton, yung kakaunti lang yung naani yun, at malaking ano to mga kanig sigutom pag ganito po yung ani dito sa atin. Sana susunod na ano, susunod na tag-ani kumbaga sa next cropping is makabawi na rin po yung ating mga farmers para nga po kahit papano ay mabawi nila yung pinakagasto nila nung nakaraan. Dahil gantong palay po mga kaniks, magasto din po mga kaniks dahil sa abono, yung ano kumbaga lason para sa mga insekto. Ayan, so yun. So yun mga kaniks, at update ko po kayo dito sa garden ni mama. Nung nakaraan po kung napanood nyo po sa vlog ni Kainday, tinulungan ko po si mama nung nakaraan dito sa pagbungkal ng lupa, at ito na nga po yung garden ni mama dito. Yun, so may bunga na nga po yung mga talong. Yung mga talong mga kaniks ay may bunga na nga po siya. At meron din po si mama ditong sili. Sili nga po, mga talong, papaya. Yung papaya no. So naliliit po. Ano kasi po mga kaniks, yung lupa dito hindi kagaya doon sa Kalaka. Doon sa Kalaka po ang ganda talaga ng lupa doon dahil ano, may kaunting pataba lang po, yung lusog na po ng mga gulay. Pero dito po ano siya, mabato. Tingnan niyo po, parang buhangin siya mga kaniks. So tingnan niyo. Sige, itong mga bato na ito mga kaniks ay nanggaling yan doon sa pinakadaanan nung una na hindi pa na semento no? Dahil nga po pag naagos yung tubig dito po sila napunta. Ayan, so mayroon din pong mga luya mga kaniks, luya, ayan mga luya. Alright, so may kalabasa dito sa kabila mga kaniks na. At ito nga po, kadyos to mga kaniks, sarap nito pag may tawag doon yung pata ng baboy at langka. So marami-rami po hanggang sa may dulong iyon. Ayan. So ito po, itong manlit nito po mga kaniks, na napanood nyo po sa vlog ni Kainday ito. Ako pa po yung gumawa nito mga kaniks bago ako pumunta ng Batangas no. Ito ako po naglagay nito. Ayan. So yun, so dun sa kabilang side po mga kaniks, so nakita nyo yung medyo maitim na yun. Ayun, at kakatapos lang po nalinisan ng mga pinsan namin yan dahil po sila po yung nag-harvest din ng tubo, nagapas at ikarga na nga po lahat nila. Yun, so hanggang dun sa may taas na yon, at naiidala na po sa pinakaano ng central pagilingan ng tubo. Yun, at sinindihan uli nila no mga kaniks no, para nilinisin at bungkalin siguro yan para mataniman uli ng tubo. Ayan. Ayun, so yun, at na-update ko na nga po kayo dito mga kaniks sa garden ni mama no. At ito na nga po siya. Ayan. So yun mga kaniks, at update ko rin po kayo dito sa tubuhan no. At itong tubuhan po, may-ari po nito ay tiyahin namin. Bali siya po yung nagsaka dito dahil po yung may-ari ng lupa si Tubibi po no. At ito rin po yung pinakatrabaho namin nung una, nung nandito pa po kami, yung hindi pa po tayo sa larangan ng pagbablog, di ba? Ayun, so ganito po kasukal yung gawin mo no, kumbaga yung mga baging na yan, mga ano na yan, mga damo na yan ay sobrang katipo mga kanigs. At siyempre yung mga dahon ng tubo kaya yan, yung bagong po nung nag-asikaso po ko dun sa may kabilang barangay no, yung sa may nangamuhan po ko nung nakaraan, ganito po yung sitwasyon doon. So pag ganito po mga kanigs, tawag dito sa amin ano, kukunin mo tong pinaka, pag naglinis ka ng tubo, kunin mo tong pinaka ano mga kanigs, tong pinaka tuyong dahon ng ano tubo, tanggalin mo lahat yan at ibaba mo sa pinakalupa para na ano siya, mabubulok siya no, at malinis na tingnan, at natira na lang po itong pinaka sariwang dahon. Ayan, so pag tawag doon po, pag nalinisan na po siya uli, ayun, at mga ilang buwan po pwede na po siyang gapasin at
papagiling na po pag session na po ng ng tubo, no. Ayan. So ganito po kahirap yung trabaho dito mga kanig sa amin sa Iloilo pag ito yung trabaho mo. Pero sa amin po mahirap din po, pero wala tayong po magawa dahil nga po yan po tayo lumaki. At yan na po nakasanayan natin. Kagaya yan po, no. Ayan. So yun, at nakita nyo na po mga kanig kung ano po yung mga hanap buhay dito sa amin sa Iloilo. Sobrang hirap po mga kanigs, pero dapat natin kayanin siyempre po, may pamilya na tayo. Ayan. At kung hindi man po yan mga kanigs, ito rin yung mga niyog na to mga kanigs ay inaon din namin mga kanigs, no, tawag nyo kinakupra. Ayun. Yung may-ari din ito po mga kanigs, ito bibi din, no, pag pag natawag ton, pag season din ng kuan, yung tag-init na sobrang tag-init talaga, yung summer na summer, ibinababa po namin yan mga kanigs para nga po anuhin, tawag doon yung kopra, tapos ibibenta. So yung kopra dito mga kanigs, pag season ng kopra inabot na mga 60 yung 1 kilo, pero pag medyo na po, abot na lang sa tag 25, 30 ganyan po, no. Kaya sobrang hirap po talaga ng trabaho dito mga kanigs. Ayun, so papakita ko sa inyo mga kanigs, nung andito pa po ako noon, hindi pa po semento to lahat. Baling semento po doon sa hanggang doon sa may Kalakaan sa kabilang barangay. Yun, so ngayon pagbalik ko mga kanigs, sementado na po lahat. Ang ganda na. Ayan. So ganito po. At ito po yung view namin dito mga kanigs, tingnan nyo. Parang din, bundok na bundok din siya mga kanigs. Ayan. Ayun, so ang bahay po namin, kung dito po kayo sa kalsada, no, sa pinaka highway, yung sa may niyog na yun mga kanigs, yun po ang pinakabahay namin doon. Hindi po siya kita dahil po hindi pa po na harvest yung tubo, pero pag na-harvest po yung tubo mga kanigs, kitang kita po yung bahay doon sa taas. Ayan. Yun, so doon sa kabilang mga kanigs, yun sa may Star Apple na yun, doon po kami umakyat. Nandito sila Kautol, si Utol Kapanalig. Yun, so may balon yan doon mga kanigs. Doon din po kami kumukuha ng panginom ng tubig nung una, nung tagtuyo po, dahil hindi po nawalan ng tubig yan doon mga kanigs. Ayan. So yun mga kanigs, nandito na nga po tayo sa kubo, no, sa kubo. Ito agad yung kubo. Andito pala tayo ngayon sa boarding house ni Kainday, at ang oras po natin alas 5:16 na po ng hapon. So nasundo ko na rin po yung mga bata, no. Andito na po yung anak ko at saka yung anak ni Kainday. Yun, so ready lang po dahil po bukas dito na po sila manggagaling papunta doon sa school, dahil nga po bukas kasi party nila mga kanigs. Yun, so bibili pa po kami bukas ng kanilang pang exchange gift, at siyempre yung pangkain po nila doon, no, sa school, yung pangkain nila mga klase nila, dahil po ambag-ambag na po sila sa kanilang Christmas party. Ayun, so nagsaing na nga po ako doon sa kusina, at maya po ipunta ako ng bayan at bibili po ako ng aming pangulam, at magluluto po tayo ngayong hapon. Dahil nga po andito po yung anak ni Inday, anak ko, yung kapatid namin na bunso, dahil dito hindi po na-stay, tsaka yung pamangkin ko, dahil nga po malapit yung school dito, hindi na po sila nauwi doon sa Umasa, tawag doon sa Romblon, dahil malayo pa nga, mga 7 kilometers pa nga po simula dito sa school papunta doon sa bahay sa Romblon, no. Kaya dito na lang sila na-stay. Ang uwi po nila ay Biyernes na lang ng hapon, at balik na naman po sila ng Lunes ng umaga. Ayan. So hintayin lang po nating maluto yung ating sinaing doon, at maya maya punta po tayo ng bayan para mamili ng ating pangulam. Alright. So habang hinantay po natin maluto yung ating sinaing mga kanigs, ipasyal ko po muna kayo dito sa mga bulaklak. Ayun, so ang ganda nga po, no. Dami po nilang tanim na bulaklak dito. Ayan siya po tayo dun sa loob. Bali itong bulaklak po mga kanigs, ito po yung may-ari ng boarding house ni Kainday dito. Ayun, pero po nung nandito po ako, nag-try ko na rin po nilinisan to, no, yung mga nabunot-bunot lang ng mga damo diyan. Ayun, so natuwa rin po yung may-ari ng bulaklak. At dahil nga po kahit papano, kahit nagbo-board lang po tayo dito, ay nalinisan po natin tong mga bulaklak dito. So bukas, pag wala tayong magawang content, pwede rin naman natin linisan dito mga kanigs, no, para pag dumating si ma'am dito. Bali yung may-ari po nito mga kanigs, isang guro. Ayan. So bukas pag wala tayong magawa, no, ito na lang po linisan natin ulit, dahil madami na nga pong nabuhay na naman na damo. Ayan. Ayun, so bali na paikutan po ito ng pinaka-screen, no. Paikot lahat. Ayan.
So papakita ko lang po sa inyo. Sa iba po nakita na nila to, pero ito po yung natuluyan namin dito na pinaka boarding house ni Inday, no. Ayan. Right. Bali sa hindi nakakilala po mga kanigs, ito po yung aming pinakamagandang bunso. Harap sa kamera. No. Harap sa kamera. Never. At natanggap po ito ng mga kanigs, natanggap ito ng pamasko. Ako, hindi po ako. Mahihain po kasi si Anino sa kamera mga kanigs, no. Pakita mo naman sa mga viewers natin yung mukha mo. Kung magkamukha nga tayo. Pero mga kanigs, masasabi ko lang po dito sa kapatid ko, sobrang talino po, no. Simula nung tawag doon na nasa tapuan ka nung no. Karang grade 9? Nung grade 9 yan. Grade 9. Grade 9 hanggang ngayon. Hindi na yung grade 9 lang. So, ito Ayun. lang. Etong isa. Joke lang mga kanigs. Uy! Ang gulat na gulat. Kala ko pa naman yung matalino. Uy! I'm so haggard nowadays. So... At bali ito po mga kanigs yung pamangkin din namin. Magandang umaga po mga kanigs. At ito po ay karugtong lang ng aking vlog kahapon. So ang oras po natin ay alas 7:08 na po ng umaga. At andito pa nga po tayo sa bahay ni Inday, no, sa bayan. So nakabihis na nga po yung mga bata. Dahil nga po, ngayon po yung araw ng kanilang Christmas party. Ngayon po yung araw na ng Wibis, no. So petsa 7 na po tayo ng Desembre. Ayun, so dadaan lang po mamaya kami ni Kainday doon sa bayan para nga po bumili ng mga exchange gift ng bata. At yun, so at bibili rin po kami ng puwit namin maambag doon sa kanilang kainan, no, sa kanilang kinas party, no. Yun, so panoorin nyo lang po mamaya sa vlog ni Kainday. Para dahil po siya yung mag-vlog doon sa school. Ayun, so tayo po ay hatid lang mamaya sa kanila at doon tayo mag rumblon doon sa tindahan ni Mama. Ayan. So inantay lang namin po si nandito rin po si Abed at Sinsin. Pero pumunta po sila sa bayan para bumili ng sandal ni Katkat, dahil nga po wala siyang maisuot. Yung si Cedric nga po ay mabuti na lang at nabilhan ko nung nakarang araw dun sa may Pasig, kasama ko sa kamit na mga damit, at yun, nakabili din ako ng sapatos niya. Ayun, so para may maisuot sa ngayon, no. Ayun, so abangan nyo lang po mamaya mga kanigs, panoorin nyo lang po sa vlog ni Kainday ano po nangyari yun sa school. Alright, so mga nga po mga kanigs, dito na nga po tayo sa sa bahay ni Kainday sa bayan, dahil nga po tapos na rin po yung Christmas party ng mga bata doon sa Romblon. So ang oras po natin ay 3:32 na po ng hapon. So yun, kakarating lang po namin, no. Yun, tatulog nga po ako sa Romblon dahil nga po na pagod at sobrang init po mga kanigs. Ayun, so maya po pag medyo hindi na mainit, yung kagaya yung kahapon sinabi ko sa inyo na yung pinaka ng mga bulak dito mga kanigs, no, yung bulaklak mga kanigs, no. Dahil nga po marami ng damo, so linisan po natin mamaya para nga po matawadin po si Ma'am, no, yung may-ari ng boarding house dito at yung may-ari ng pinaka mga halaman dito, no, mga kanigs, no. So maya po konti at papahinga lang po tayo, sobrang init pa. Dito po ay alas 3 pa lang po, alas 3 na po, pero sobrang init po mga kanigs. So maya po ay linisan po natin sa pinaka sa loob ng mga halaman na yun para malinis po tingnan. So update ko lang po kayo mga kanigs pag ready na po tayo para maglinis doon. Alright. So yun, ito nga po mga kanigs, no, ang sinabi ko sa inyo kahapon, no, nalinisan po natin itong mga halaman dito ni Ma'am, no, para nga po pag bumisita dito, makita niya pong malinis din po itong kanyang halaman dito. Alright, so samahan niyo mga kanigs at linisan po natin. Let's go! So yun mga kanigs, samahan niyo ko, kahit magbunot-bunot lang po tayo, wala tayong tawag doon, yung pang sa damo, pero mabilis naman po no, maluwanong namang bunutin, kaya bunutin lang po natin para pag nakita po ni Ma'am pag punta dito bumisita rito, nakita nga malinis yung mga kuan, halaman. Ayan. So nung unang mga kanigs, yung napanood nyo po sa akin vlog nung una, nilinisan ko dito nung una mga kanigs, no. Kasi dahil nga pupunta ko ng Batangas, ito naman, kaya hanggang dahil nandito na tayo, wala tayong magawang content, linisan po natin ito para malinis po.
Mabait po kasi yung may-ari nito mga kanig, si ma'am, no, at saka si nanay. Yun, so pag napunta po dito ang nanay, yung mga marami po siyang tanim doon ng mga gulay, so binigyan po kami ng pag napunta dito pag nag-harvest, so binibigyan po kami mga kanig. Kaya yun, kahit paano po mga kanig, so dito tayo, hindi lang po yung puro lang tayo, kailangan po naman ay linisan din po natin para nakita naman po nila kahit paano na may ginawa tayong kabutihan kumbaga. Ayan. Ayan. So kahit magbunot-bunot lang po tayo dito mga kanegs. Okay na po, diba? Okay siya. Dito ang tayo po. Alam niyo mga kanegs, pag nasa Kalaka tayo, puro ganito yung trabaho natin paglilinis. Dito, gayahin niyo po natin para matuwa rin mga kanegs. Hindi naman po siya sobrang yung sobrang tawag doon, sobrang damo, pero kahit paano pwede bunutan din po natin para yan. So itong halaman dito mga kanegs ay binibinta pala ni Ma'am Tuno pag may nabili. Dahil nga po tamad rin po siya mag-alaga. Dahil busy po si Ma'am, no, dahil may pasok. So hindi na nga po niya mapuntahan dito o madiligan. Pero pag nandito po tayo, ay tayo muna mag-alaga mga kanegs. Bukas pag pero mabasa pa naman, no, ulan pa naman dito. Pero pag hindi siya umulan, tayo muna magdilig mga kanegs para kahit paano may content tayo, di ba? Ayan. So medyo malinis na po siya tingnan. Ayan. Tuwan naman to si Ma'am pag nakita niya to na malinis na. Tayo nung ilagay lang natin na makalig sa sako. Para nga po itapon natin dun sa labas. Buti po ito mga kanegs na maliit pala ang damo. Punutin natin tayo na siya. Malawak or tumaba pa na. Yan. So bukas nga po mga kanegs ay birthday ni Cedric, no? Ang aking anak, kaya bukas sabi niya hindi na lang daw kami handa or gawin na lang bukas na yung mga kanegs ay tawag doon, kakain na lang kami doon bukas sa racks, inasal na lang para wala na akong daming ayusin, no? Tapos natin kumain, hindi na tayo kaagad, wala na mga hugasan na plato, kaya pero pag naghanda po mga kanegs, no, may dami ko pang asikasuhin, magluluto, hugas ng mga plato, so kain na lang po kaming dalawa bukas, so kay si Kainday, si Katkat. Kaya kahit pataan po may celebrate si Cedric yung kanyang birthday. Yan. Ito kitanan mo ko to. Taling nga. So, bali mga kanegs, tapos na dun sa may kabilang side na yun. Dito naman tayo pa. Hindi naman po siya sobrang sobrang lago ng
ano damo kaya mabilis lang naman kung unutin na. Ito lang naman po. Pero kahit pa paano, hindi na buwas-buwasan din yung mga damo dito mga kanay. Ayan. Yeah. Ayan. Ay, kunti na lang po mga kanex. Hindi ka ito to yung anong una yung mga kanex pag sa amin din sa may Romblo, no, ito po yung pinapakain namin sa baboy nung una. Ginagayat po namin tapos ilaga siya tsaka law pa ng mga bigas or ano para nga po may pakain sa baboy. Tutukan mo dito to doon. Dito. Ayan. So malinis nga po siya mga kanex, tingnan ba. Dito kaya kanina. Ano siyang damo. So dito na naman pa tayo sa kabilang. Ay. Patay nung naka. Yun. So yung iba po mga kanex, wala yung mga flower pot nga po wala pa itanim, no. Dahil nga po siguro namatay itong iba na to. Hindi na nga po na unang maayos. Lagaan ng maayos dahil busy na nga po si ma'am. Alright. Ayan. Ano to? So yun mga kanex, dahil na tapos na po natin bunutin yung mga damo, so ilagay na po natin sa sako para bukas po pag may na dumaan na magano ng basura dito, edi tapon na lang natin. Dahil dito po mga kanex, may nagpupulik na mga basura. Kaya so doon sa kabila na naman mga kanex. Nakaipon nito tayo mga kanex ng isang sako, supot ng semento kaya kahit pa paano po ay malinis sa tingnan. Kaysa sigurado po pag muntang maaari nito si ma'am dito, ito ang tuwat dahil malinis na ito yung kanyang halaman.
mga kahoy na bulok po mga kanex. Tapon rin po natin sa labas. Kaya po ito mga kanex. Dito naman natin ito magamit na panggatong. Ito. So ito na nga po mga kanex. Tingnan nyo po mga kanex. Ano na po no. Maganda na po sa tingnan. At wala nga po siyang damo. Hindi po gaya kanina na ano. Hindi malinis na po siya tingnan mga kanex, di ba? Alright. So ito po yung mga halaman dito ni ma'am. Ayan. So ito na po natin itapon yung sako sa labas. Oh, maganda na sa tingnan mga kanex. Meron pa man naman siya yung mga damo-damo na maliit, pero katapano po ay maganda na po siya tingnan. Ayan. So yun mga kanex, tapos na nga po natin linisan yung pinakahalaman ni nanay at ni ma'am, no? So yun, so bago po tatapusin ito ating vlog, gusto ko lang po shout out lahat ng mga nag-comment po sa ating vlog, no? Yun, so shout out po kay Chief Nurse, shout out po kay Marie de Guzman, shout out po kay Hermie Ortizo, shout out po kay Charlie Hipolito, shout out po kay George Sanko TV, shout out po kay Raymond Lover, shoutout po kay Din Panot TV, shoutout po kay Abet Fernando, shoutout po. Yan, so kay Imirtana Baro, shoutout po kay Alunar Sales, shoutout po kay Norms 57 TV, shoutout po kay Edgardo Bajo, shoutout po kay Zan 595, shoutout po kay Anthony Fresnido, shoutout po kay Elgin DG Vlog, shoutout po kay Noel Barrios, shoutout po kay Sinaida Maloles, shoutout po kay Daniel Lubivet, shoutout po kay Manjin Vu, shoutout po kay Sangkay ko, shoutout po Mr. Ridot TV, shoutout po kay Charlie Balaba, shoutout po kay Sir Tulit Stalag, shoutout po kay Sir Michael Kiambao, shoutout po kay Eduardo Morelio, shoutout po kay Nere Perer, shoutout po kay Renante Malahos, shoutout po Ricardo Ignacio, shoutout po kay GDGR858W, shoutout po kay Rebecca De Los Reyes, shoutout po kay Kuros 2023, shoutout po kay Big Bro 118, shoutout po kay Raymond Glover, shoutout po kay Dexter Barrera, shoutout po kay Viance Francisco, shoutout po kay Ernesto Bayaca, shoutout po kay Trabs Channel, shoutout po kay Wildcat, shoutout po. Ayan, so na-shoutout na nga po nating lahat mga kanegs. Yun, so maraming salamat po no, sa inyong mga comment no, at sa pagpapanood ng aming vlog dito sa Team Kapanalig. Ayun, so maraming salamat din po no sa lahat na walang sawang nanood no, at walang sawang hindi nag-skip ng aming ads. Yun, so maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto ko rin po pasalamat sa solid supporters ng Team Kapanalig, kay Mario Di Mararan, kay Sir Robert Enriquez, kay Sir Lagalag 44, kay Memumpa. Maraming salamat po. At sa inyong lahat po mga kanegs no, at hindi ko man po kayo maisa-isa. Alam nyo naman po kung sino kayo at lagi po kayo mag-ingat. Yun, sana po yun nasulok ng mundo. God bless you all. I love you all. Bye-bye.